Moderno na talaga ang ating panahon kaya pati pabasa na tradisyon tuwing Semana Santa, nagbabagong tunog na rin. Merong ang hip-hop. Pabor ba naman dyan ang simbahang Katoliko? Nakatutok si Mav Gonzales. Ganito sila noon. Pero ang pasyon ngayon, iba ng araw. Diyos na walang kapantay, mabahit lubang maalam. May beatbox na at may tonong pang R&B. Yan na raw ang makabagong pasyon. Para sa teenagers na sinagabat EJ, laos na raw ang tradisyonal na pabasa. Uso na raw ay nilalagyan ng modernong tono o nirarap. Yung mga kabataan, parang mas more sila sa music kaya parang pag minodernize natin yung passion, parang mas madali lang magiget saka makukuha yung meaning kung ano sinasabi nito. Iba rin ang pasyon sa Angono Rizal. Iba't ibang instrumento ang tinutugtog base sa areglo ng national artist na si Maestro Lucio San Pedro. Sa saliw kasi ng musika, hindi namamalayang tapos na pala ang mahigit 200 pahina ng pasyon. Pati nga ang mga magulang kahit mas gusto ang nakasanayan na tanggap ang pagmumodernize ng pasyon para sa mga kabataan. Kung ako kasi yung tatanungin, mas okay yung dati. Kaya lang, para mas maingganyo natin yung mga bata na mag-participate, maganda siguro i-modernize it. Pero wag natin i-brings out yung dati. Ang ilang kabataan, hati ang opinyon sa pagbabago sa tradisyonal na pasyon. Yung modern. Bakit? Kasi mas ma-appreciate namin yun. Siguro yung traditional kasi mas madaling makasabay. Kasi yun na yung nakasanayan natin. Kinasanayan ng youth ngayon, yung modern. Kasi yung traditional parang nakaka-appreciate na yung mga tatandaan. Pero para sa mga batang ito, ang importante daw ay maintindihan at maipalaganap ang mensahe ng pasyon. Mas maganda i-modernize yung kanta para maingganyo yung mga kabataan at para mapakinggan nila na maayos at malaman nila kung paano talaga naghirap si Jesucristo. Ayon sa CBCP, okay lang naman na baguhin ang tradisyonal na pasyon para mas maintindihan ito ng mga tao. At ang pasyon nagkaroon na rin ng development. Sapagkat yung pagkanta niyan, kung ating titingnan, isang pamamaraan lamang yan, no? Para yung mga tao magkaroon ng pagkakataon na sama-samang magnilay. Wala naman sa pamamaraan yan, basta't lumalalim ang pananampalataya natin sa Diyos. Mav Gonzales, nakatutok, 24 oras. Hinahamon ng mga abogado ni Chief Justice Renato Corona ang ikang vlogger na si Raisa Robles. Pumarap daw siya sa impeachment trial. Kaugnay po yan ang isinulat niya tungkol sa mga ari-arian di umano ng mga Corona sa Estados Unidos. Giit naman ang mag-asawang Corona, hindi kanila ang bahay at lupa na tinutukoy ni Robles. Nakatutok si Jan Sisante. Wala raw ari-arian sa Amerika si Chief Justice Renato Corona at ang kanyang asawang si Cristina. Iyan ang giniit ni Mrs. Cristina Corona kanina matapos ang arawang misa na in-sponsor ng Philippine Judicial Academy sa Korte Suprema kanina. Ayon kay Mrs. Corona, ang anak niyang si Charina ang nakabili ng ari-arian sa Roseville, California. Wala. And our daughter, if she has properties, it's hers. Hindi akin yun. Hindi amin. Lumabas sa blog ng journalist na si Raisa Robles na ang bahay at lote ay binili ni Charina, na isang physical therapist sa Amerika noong September 2008. 22 araw daw matapos din bilhin ni Charina ang McKinley Hills condo unit sa The Fort sa Taguig City. Kahapon, sinabi ni Chief Justice Renato Corona na wala silang ari-ariang mag-asawa sa Amerika. Ang meron na yung anak nila si Charina na malaki ang kita bilang physical therapist. Kumikita rin daw ang asawa ni Charina. Mura lang daw nabili ni Charina ang bahay at lote noong mga panahong bagsak ang ekonomiya ng Amerika. 10% daw ang down payment at babayaran sa loob ng 30 taon. Hamon ng mga abogado ni Corona, humarap si Robles sa impeachment court. Ang prosecution panel, naghanap din daw ng ari-arian ng mag-asawang Corona sa Amerika pero wala silang nakita. Nilinaw ni Robles na wala raw mali siya ang mga nilalabas niya mga storya. Tumistigo siya. Panumpaan niya yon para naman kami makapagtanong. Para na rin naman malinaw namin kung hanggang saan ang kanyang kaalaman dito sa sinabi niyang properties. Gumawa rin kami ng sarili naming investigasyon noon at nakita namin na ang nakita lang namin is isang property sa pangalan ng anak ni Chief Justice. Wala kami nakita dun sa mga nakita ni
Raisa Robles. I have no malice. Sa totoo lang, ayaw ko na magsulat tungkol sa impeachment pero may responsibilidad din ako na binigyan ako ng ebidensya. Dapat kong ilabas. At saka, kung sinasabi nila na I'm a tool of the prosecution, I'm a tool of the presidential palace, they've got it all wrong. Jam Cesante, Nakatutok, 24 Oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Sa pakikiisa ng GMA Kapuso Foundation sa Epilepsy Awareness Month, tampok po natin ngayong gabi ang ilang kaalaman at katotohanan tungkol sa sakit na ito. Totoong nakakagulat at nakakataranta ang makakita ng taong sinusumpong ng epilepsy. Ayon sa Philippine League Against Epilepsy, marami ang may ganitong kalagayan. Ang epilepsy ay isang grupo ng mga sakit sa utak na ang manifestation ng pasyente nagkakaroon ng paulit-ulit na seizures o convulsion. May normal kasi tayong kuryente sa brain. Lahat ng brain cells natin nagko-communicate yan through electrical signals. Pero minsan, parang isang poste na biglang may nag-spark, parang nagkakaroon ng sobrang release ng kuryente. Pero hindi lamang pala paninigas at panginginig ang sintomas ng pagsumpong ng epilepsy. Meron kasing mga klase ng seizure na hindi nawawala ng malay pero parang nawawala sa sarili. Marami dito kasi akala baliw sila, pero hindi. Nagsi-seizure lang sila. At pag nagamot mo yung seizure, hindi sila abnormal in terms of behavior. Ilang beses nang nawala ang 10 taong gulang na si Annalyn. Minsan, sa gitna ng paghahanap ng kanyang mga kaanak, natagpuan siya ng DSWD sa Maynila. Nitong huli siyang nawala, naglakad ang bata mula Caloocan hanggang Quezon City. Kaya ang pintuan ng kanilang bahay, lahat may kandado. Ito lang daw kasi ang paraan ni Lola Carmelita para masiguradong hindi basta-basta makakalabas ng bahay si Annalyn. Halos gabi-gabi po, naninigas siya. Ang ginagawa ko na lang, todo bantay na lang. Minsan paluin niya ako, ganyan. Tinitis ko na lang. Matalino si Annalyn. Ang maliliit na piraso ng puzzle na ito, madali niyang mabuo. Honor student ang bata nung nag-aaral pa ito sa grade 1. Laking pagsisisi ni Jenny, ang ina ni Annalyn, kung bakit hindi niya kaagad dinala sa doktor ang bata. Pag nagagalit po siya, ayan, kailangan pag hindi mo maibigay yung gusto niya, mananakit na po siya, parang susuntukin ka. Ang hindi alam ni Jenny Lynn, naapektuhan na ang utak ni Annalyn hanggang sa napatigil na sa pag-aaral ang bata. Pag nagkukuryente ang utak, kahit normal yung utak, pag inaraw-araw mo na nasosobra, para mong priniprito ang utak, syempre rumurupok yun. Nagagamot ho yung epilepsy. At hindi ho lifetime ang gamutan ng epilepsy. Sana nga hindi pa huli ang lahat para kay Annalyn. Sa tulong po ni Dr. Hazel Paragua, naway maibalik natin sa normal ang development ng utak ng bata. Kung may kakilala po tayo na may epilepsy, ibahagi po natin ang mahalagang impormasyong ating natutunan tungkol sa karamdaman na ito at paalalahanan natin sila na ang epilepsy ay may lunas. Kung nais po ninyo magpaabot ng tulong para kay Annalyn, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan o mag-donate sa aming mga bank account o sa anumang sangay ng Cebuana Luwalier o mag-log on sa www.kapusofoundation.com.